So it's me again, your Ate ni Jaja. No edit, no filter, just me. So yan, this is my own opinion, my thoughts. And ayan, I, would, I just wanna share this to you guys para mapalakas ko lang loob nyo at gusto ko lang to i-share dahil this is based on my experience, okay? So, nothing is impossible. Yes, that's true. Kahit ano pa yan, when it comes to God, wala imposible. So, this is based on my story and experience. So, nakwento ko lang sa inyo para ma-inspire kayo, okay? Kung napapanood mo to, para to sa'yo. Baka para to sa'yo. So, way back, pandemic, nag-a-apply ako sa isang company or sabihin na natin, RCCL. Pandemic yun. Tapos, ayun talaga matagal na ako nag-apply doon. 2015 pa. Alright? And then, ngayon, nag-apply ako ulit. Parang 2019 yata, 2020. Tapos that time, yung kaibigan ko negative. So, sabi niya, hindi ka matatanggap dyan kasi pandemic. Siyempre, uunahin pa nila yung mga old crew. Sabi, siyempre, hindi lumakas yung loob ko. Kasi sino ba naman lalakas ng loob sa sinabi niya, di ba? So, at that time, napanghinaan ako ng loob. Pero nung gabi, nag-pray ako ng taimtim kay God, then nagsumbong ako. Yes, nagsumbong ako dahil siya talaga yung sumbungan ko. Well, kayo rin naman, di ba? If ganun kayo. Kinuwento ko talaga yun. Na God, sabi ko sa kanya, God, Papa Jesus, alam ko na walang imposible sa inyo. Walang imposible, God, sa'yo. Lahat nagagawan mo ng paraan, yung mga imposible, nagagawa mong posible. Sabi po nung kaibigan ko na hindi daw po matatanggap kasi pandemic, walang tanggapan, uunahin daw yung mga old crew. Pasampahin bago ang mga bago at hindi ako matatanggap. Siyempre po, humina po yung loob ko. Umiyak ako noon kasi nawalan din ako talaga ng pag-asa kasi nasiksik na sa utak ko yung negative. Diba? So, lesson ko doon is, after ko mag-pray taimtim, I find God in my heart at that time. Talagang umiyak ako. So, alam ko nothing is impossible with you, God. Please, patunayan mo dun sa kaibigan ko na hindi totoo yung sinasabi niya dahil alam ko na wala imposible sa'yo. Ayun. After kong nag-apply noon, diba? After ko mag-pray pala noon, suddenly may 1 week pala, may nag-email na sa akin. And syempre, tinest pa rin yung patience ko. May nag-email sa akin na you have a Skype interview through RCCL. So yun, may Skype interview ako sa RCCL, Royal Caribbean, and then after nun, na-interview ako. Interview about sa mga camera route, yan. And then, sinabi sa akin, hire na ako. O, diba? Sobrang saya ko noon at that time. Kasi, nag-recall sa utak ko yung mga sinabi niya. And, ang unang pumasok sa akin is, thanks God for make it happen. You make it happen. Alam ko talaga na nothing is impossible sa iyo. Kahit pandemic. Natanggap ako. And, nagkaroon ako ng letter of employment agad-agad. O, diba? Kaya alam mo, kinikwento ko talaga to dahil that's based on my experience na wala imposible kay Lord. Kung hindi ka religious or whatsoever, doon ka rin pupunta at the end of the day. Kasi ang pera hindi naman na bibili ang kasiyahan. Ang pag-ibig din, hindi rin nabibili yan. Yung peace of mind, hindi nabibili. Pero nakukuha mo yan lahat kay God. Katahimikan kay God. Siya ang tunay na nagbibigay ng unconditional love. Lahat tayo ay anak niya. Kung may nagpapahina ng loob mo, sasabihin sa'yo, ay, hindi mo kaya yan, ay, hindi ka matatanggap dyan. Sinasabi ko sa'yo,
Just turn to God and sabihin mo yung mga problema mo. Nothing is impossible with Him. So, continue to pray and continue to dream. Comment down below if may na-experience ka ng ganon. Okay? Kasi ako na-experience ko yon that time. Umiyak ako talaga noon. Sobra. At namangha din ako, as in na-amaze ako kasi nakikinig siya sa akin. Hindi natin siya nakikita. Kaya nga may sinasabi na faith in Him. Have faith in Him. Yung nananalig ka nang hindi mo siya nakikita. Nagtitiwala ka nang hindi mo nakikita. Yun yung twist. I cannot explain, pero the important thing is, ang lesson, ang tinuturo lang sa atin is, magtiwala tayo. Have faith in Him na lahat kaya niyang gawin. Basta manampalataya ka lang sa Kanya. And, sumunod ka. Sabihin mo lang, your will be done. Ay, alam niyo yun, kasi kapag tayo nagpaplano, nasisira eh. Pero pag siya, perfect. Kailangan mo lang maghintay, okay? Hindi yung minamadali. The more na minamadali, magkakamali. And pray for yourself. Hindi lang para sa kasamahan mo or kung sino gusto mo pag-pray. Pray for yourself and for your heart. Okay? Kasi, the more na pinagpipray mo yung sarili mo, kung ano yung magiging resulta nun sa self mo. Kasi maapektuhan din yung mga tao sa paligid mo at maninibago sa'yo. Just be kind. Me, I made mistake. I commit mistake. I made a lot of mistake. But, in Jesus' name, I know He knows that I am trying my best to make Him proud. I'm trying harder as long as I can. I want to please Him. I want to please God. I want to please Jesus. Papa Jesus. Alam niyo yun? Kasi hindi naman natin kailangan maging pleaser sa ibang tao. But to God, to Jesus Christ, yes it is. For me, kasi sila talaga yung magmamahal na tunay. Hindi na sinacrifice ni God yung sarili niyang anak para sa atin to pay for our sin. Okay, I hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell for more upcoming videos. See you in the next vlog. I hope may natutunan kayo. Comment down below if nagustuhan niyo. Bye! See you in the next vlog.